So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, nung isang araw, nagsalita na naman tong si Amy Marcos. As usual, wala siyang ibang sasabihin kundi kasiraan po sa presidente na kapatid niya. At doon din po siya nagsalita sa rally po ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, actually, hindi ko na pinanood ng buo kasi alam ko naman ka-bullshit na sasabihin ni Amy. Pero napansin ko lang po ang pagkakaiba. Dati po talaga, ang sabi ni Amy, yung kapatid niya bangag. Di ba yung rally niya last year, di ba? Ng Iglesia ni Cristo last year. Ang sabi ni Amy, ang kapatid ko bangag. Halika na sa ate. Umuwi na tayo. Di ba? Ganun yung drama niya eh. Ngayon, ang drama naman ni Amy, ang bangag daw yung administrasyon. Kung paano ipamalakad yung administrasyon, kundi kabangagan. Magkaiba yun ha. Sa totoo lang, hindi, kayo ba pinanood nyo ba? Kasi ako hindi ko tinapos eh. No, pero ang nakita ko no, sa unang mga minuto, hindi niya tinawag na bangag yung kapatid niya rekta, kundi yung kung paano yung palakarin yung administrasyon. Magkaiba yun. So ngayon, so dahil nga po dyan, alam naman po natin na syempre, no, andyan si Gadon. Di na ako kailangan sumagot. Ang kailangan na sumagot dito si Gadon. So sabi dito, no, Gadon blast Amy Marcos for calling Marcos government bangag. So, Presidential Advisor on Poverty Alleviation, Larry Gadon, on Wednesday, castigated Senator Amy Marcos over her remarks that the administration of her younger brother, President Ferdinand Marcos Jr., was bangag or insensitively to the plight of the Filipino people. Ah, di ba? So, tama nga ako. Hindi tinawag ni Amy Marcos na bangag ang kapatid niya, pero tinawag niyang bangag yung ang administrasyon. Magkaiba yun. Oy, Amy, bakit gano'n? Hindi consistent. Dati, ang kapal ng mukha mo nung last year, di ba? Ang kapatid ko gumagamit ng droga. Kasama si Sandro Marcos, tsaka ang asawa niya si Lisa Marcos. Eh, bakit yung iba na? Alam niyo, sa sobrang kapal ng mukha ni Amy, hindi niya na nararamdaman na makapal ang mukha niya. Parang wala nang respeto sa sarili si Amy. Pati po mga loyalista, sinusuka na rin po siya. So sabi dito, continue natin sabi dito. Gadon reacting through a video sent to the Manila Times blasted the senator whom he described as real bangag because of her usual negative mindset as she should only see the lapses of the government but ignore its accomplishment. Actually, tama to, no? Tama to. Okay. Ito maganda pag-usapan to, no? Ito matagal ko na sinasabi to mga kababayan eh. Ako po, naniniwala po ako na ang administrasyon po ni Presidente Bongbong Marcos hindi perpekto. Naniniwala ako doon. May mga desisyon minsan si PBBM na, ay, ba't ganun? May mga desisyon minsan si Presidente na, bakit hanggang ngayon hindi pa sinisibak yan? Ba't hanggang ngayon na dyan pa rin yan? May mga ganun ako eh. At din po ako, may reklamo din po ako kung paano ipakalat no, yung information ng gobyernong ito sa mga tao. Ayan ang isa sa reklamo ko eh. Kasi po, ako po nakita ko po talaga ng presidente natin nagtatrabaho araw-araw. Linggo lang po pahinga ni Presidente Bongbong Marcos. Araw-araw po may nag-update po sa amin kung anong ginagawa ng presidente. So nakita ko nagtatrabaho po siya. Yun nga lang, ito ba'y nade-deliver sa mga tao? Yung information. Yung information ba na si PBBM gumawa ng ganito? Pumunta sa ganito? Di ba pinagawa yung ganitong flood control na dati binabangan? Hindi na. Na-deliver ba sa mga tao ng maayos? Ayan ang nireklamo ko talaga sa kanila dati pa. Hanggang ngayon reklamo ko sa kanila yan. Oo, may reklamo ko sa ngayon, sa admin ngayon. Akala nyo wala. May reklamo ako. Pero ang sabi ko nga, dun ba sa reklamo ko sa gobyernong ito, sapat ba na dahilan to para bumaliktad ako? Hindi. Di ba? Hindi. Hindi sapat na dahilan para bumaliktad ako. Kasi tandaan natin mga kababayan, walang perpektong gobyerno. Lahat po ng bansa, kahit anong klaseng sistema pa yan, kahit ang pinakamayaman po na bansa, mayroon pa rin pong hindi tama na ginagawa yan. Kahit Singapore. Akala nyo Singapore, maganda yung gobyerno ng Singapore? Baka pag tumira kayo ng Singapore, baka magreklamo din kayo. Ay, bawal pala batikusin ng gobyerno dito. Sa Pilipinas, bali kami mag-rally. Sa Singapore, hindi pwede hulihin kami. Ganun, mga kababayan. Ako po, babaliktad po talaga ako pag malakas na yung ebidensya na talaga niloloko tayo ni PBBM. Pero hindi eh. No, hindi eh. Ganun po si Amy, mga kababayan. Ganun po si Amy Marcos. Hindi niya nakikita yung mga magandang nagawa ng presidente. Pero nakita niya yung mga mangilan-ngilan na pwede namang solusyonan kasama siya kasi nga senador siya. Mas nakikita niya yon. So, ganun. So, actually, sa PhilHealth na yon, yung pinakalaman nila yung pera ng PhilHealth, ayoko nun eh.
Yun nga lang, ang problema kasi, masyado nilang in-exploit na dumaan na po sa fake news. Dumaan na sa fake news. No? Di ba dati nung pinakalaman nila yung pera ng PhilHealth? Kasi ako, dialysis patient ako eh. Kailangan namin ng pera ng PhilHealth. Nung pinakalaman nila yan, teka lang, hindi pwede. Yun nga lang, nung nagsalita na yung Dilawan, na ang kailangan ng PhilHealth, trillion pesos. Teka lang, mali ata yan. Mali yan. Yung pera, pinakalaman ng gobyerno. Teka lang, mali ata yan. Nilipat lang, pero hindi kinurakot. Kaya nga, napunta ako sa choice na ganun eh. Ano bang gagawin ko? Kakampihan ko ba yung gobyerno na to o kalabanin ko yung fake news? Di ba? So, ang nangyari nun, mas pinili ko na kalabanin na lang yung fake news kasi magreklamo. Kasi grabe yung fake news nun tungkol sa PhilHealth. Ang reklamo ko lang naman, huwag pakialaman ng PhilHealth. Pero ang ginawa po ng mga DDS, ang PhilHealth na ninakaw na raw yung pera ng PhilHealth. Yung PhilHealth daw po, ang kailangan na pera ng PhilHealth, trillion pesos, sabi ni Shelo Magno yan ha. Trillion pesos daw kailangan ng PhilHealth, kaya huwag daw gagalawin. Mali yun. Ang sabi ko lang huwag gagalawin. So, syempre, pag ako bubatikos, baka malabelan ako nakasama sa fake news. Kaya ang ginawa ko nun, no, dinibang ko nila yung fake news nun about sa PhilHealth. So, ganun ang drama ko. So, by the way, napahaba na naman sa intro. So, by the way, ito ngayon ang sinasabi ng ni Gadon. O, puro daw. Pero ito, hindi to daw. Sabi ni Gadon to Tingnan nyo to. Uy, Gadon. Doon sa sinasabi ni Senator Amy Marcos na bangag daw itong administrasyon na ito. Maliwanag na ikaw ang bangag at ikaw ang dahil hindi mo nakikita yung mga tamang ginagawa ng administrasyon. Dahil puro ka galit. Dahil na kasi malaki ang mga candy na nawala sa iyo sa customs nung pinagtatanggal ni BBM yung iyong mga opisyalis doon. Ay, totoo to mga kababayan. Totoo to. Ito nung si PBBM po naupo, ang una niya nilinis customs. Totoo to. Ito secret natin to, tayo lang nakakaalam nito, no? Si Lex Cervera dapat kasama sa customs yun eh. Daldal ko talaga. Si Mike, dapat sa customs yun. Napag-usapan namin yan nung pag-upo ni Presidente, no, mga 2 months. Pag-upo ni Presidente, dapat si Mike sa customs. Yun nga lang, hindi niya tinanggap. Huwag niyo sabihin. Hindi niya tinanggap eh. Oo. So ito yung mga panahon na nililinis nga po ni PBBM yung customs. Oo. Yung nung inalis ni BBM, yung Pogo, maraming mga lollipop na bigay ng mga Chinese ang nawala sa'yo, kaya ganyan ka. No? Hindi mo nakikita yung mga investments na pumapasok kasi hindi ka nagbabasa ng mga reports. No? Sample na lang, yung Salceda report nagsasabi na 15% ngayon nag-positive ang ating mga investments. Noong bago maging presidente si BBM ay negative 15 yan. So 30% ang naihabol na ni Pangulong Bongbong Marcos insofar as investments are concerned. No? Andyan yung Hyundai, andyan yung Samsung, andyan yung Mitsubishi, at kung ano. At saka mga kababayan ito yung hindi maintindihan ng mga DDS eh. Na yung Pilipinas ngayon, ano ba, yung teka lang hanapin ko Philippines. Mid-earning ba tawag doon? Mid-earning countries. Tinan ko nga kung yun ba yun. Upper middle income countries. Oo. Ito pala. Ito yung hindi maintindihan ng mga DDS ngayon. Ito ang may sabi nito, World Bank ito, balita to kanina. The Philippines officially achieved upper middle income countries status as confirmed by the World Bank in its latest income assessment released on Wednesday, July 1. Hindi naintindihan ng mga DDS yan. Kasi sila po, patay gutom yung mga yan. So, ibig sabihin no, ng Pilipinas as a country, tayo po ay nasa upper middle income countries na. Ibig sabihin no, nag-improve po ang buhay ng mga Pilipino as a country. Hindi naintindihan ng mga DDS yan kasi alam na ng mga DDS, bangag-bangag, druga-druga, at ayaw dumiskarte. Ayaw magtrabaho ng maayos. Di ba? Hindi namin naintindihan yan, fake news yan. World Bank ba'y sabi, fake news? Kayo mainstream media, fake news kayo. Binalita ng mainstream media pero ang source World Bank. Mga tanga talaga. Ang tatanga. So ngayon, ibig sabihin nito, ang Pilipinas hindi naghihirap. Hindi naghihirap ang Pilipinas. Basic na basic, di maintindihan. For example, tayo dito, 1,200 tayo dito. Yung buhay nyo ba noong 1990s, mas naghihirap ba tayo ngayon, yung buhay ninyo ngayon? Hindi yan, seryoso. Seryosong tanong to Kasi ako naalala ko nung kasi yung tatay ko dati, sundalo yon. Hindi naman siya opisyal, no? Sarhento sa Air Force. Yung nanay ko nagtatrabaho sa factory. Pero
Nakakakain kami 3 beses ang araw. Pero yung buhay namin, hindi singrangya ngayon. Hindi singrangya ngayon. Oo. Kasi dati naranasan pa namin kumain mag-ulam ng Milo. Minsan ulam namin pag walang sweldo si tatay ko noon, ulam namin minsan sardinas, tabi miswa. Nakakakain kami 3 beses ang araw, di ba? Pero ngayon, kumakain na lang kami ng sardinas pag may cravings, di ba? So ayun ang ibig sabihin ng upper middle income country. Kung kukumpara mo yung buhay mo nung 1990s sa buhay natin ngayon, kung mas naghihirap pa ngayon ang problema nun ikaw. Kasi hindi ka hindi ka nagtrabaho ng maayos. Hindi ka dumiskarte. Hindi nga, di ba seryoso, di ba? Ikumpara niyo yung buhay ninyo nung 1990s nga. Malamang yung iba sa inyo, di ba? Malamang yung iba sa inyo, bata pa lang, nagbebenta na ng candy sa klase. O kaya kasama na ni tatay mag-araro ng kalabaw. Ngayon ba yung mga anak nyo ba, pinaranas nyo ba ngayon sa kanila yon na pinag-araro nyo ng kalabaw? Pwera na lang siguro kung ngayon ang negosyo ninyo, di ba? So, at least you get my point, no? Siguro naman, intindihan nyo naman yung ibig kong sabihin. Di ba? Siguro dati, nung buhay ninyo dati, nung bata kayo, naranasan ninyo mga lakal ng basura. Ngayon, hindi nyo pinaparanasan na ang mga anak ninyo yon. Umaasenso yung buhay. Sa mga DDS po ata, hindi ata ganun eh. Mas lalo daw sila naghirap eh. Ay puta talaga. Ang problema nung kayo. Continue natin. Sige. Continue. Ano pa? At kung malilikha na yung mga factories doon sa AI Hub sa Clark, ay napakarami ring mga locators ang mapupunta dyan at yan ay maglilikha ng daan-daang libong mga trabaho. Hindi mo yan nakikita. Hindi mo rin nakikita na ngayong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ay tumaas ng 96.2% ang employment rate, which is the highest in 20 years. Nagkaroon man ito ng pagbaba ng 95% itong last quarter of 2021 ay dahil yan doon sa sigalot na nilikha ng flood control scams na si Pangulong Bongbong Marcos mismo rin ang nagbunyag upang ito ay matigil. Siya rin yung nagpapaimbestiga. Kaya itong mga rally-rally na yan, halatang halata na gusto lang nilang iligtas yung mga magnanakaw. Peace and order situation ay napakaganda. At ang naggugulo lang ay yung mga rally-rally na yan na wala namang katuturan na ang tanging layunin lamang ay malibre o mapawalang sala itong mga magnanakaw at mga nagkasala sa batas. Kaya, mga Aimee, ikaw ang bangag, sobrang bangag ka. Naku, kung nabubuhay lang si Rene Kinek, naku, baka magkwento yun sa atin ng kung ano-ano mga kalokohan mo noong araw dyan sa Pasay. No? Sayang lang, namatay na si Rene Kinek. Gago talaga. Loko-loko talaga to si Gadon no? Ano ba yun? Ano bang mga kalokohan ni Aimee dati? Ano ba yun? Nami-make up ba yan? Pero ang daming naikwento sa akin noon bago siya mamatay, no? Kilala mo si Rene Kinek, di ba? Yung may-ari ng motel diyan sa Pasay. Ito talaga si VP Sara Duterte na ito ay saksakan. Isipin mo, sabihin ba naman niya na yun daw nangyari sa Tacloban, doon sa pamamaril ng mga bata, ay nagkulang daw sa intelligence ang ating pamahalaan. Ano? Intelligence? Okay. Iba na yan. So bukod nga po dyan mga kababayan, no? Sinagot din po siya ni Yusik Ler Castro. Ito lang to word sharing lang naman to Sige. Nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung binanggit ay wala daw pakialam ang gobyernong ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyernong ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Tapos, ngayon, kapag ganyan po, sinasagot si Amy Marcos, si Amy naman, dead ma lang. Ay, kaloka. Ganoon lang yan.
Madam Amy, sinagot po kayo ni Yusek Claire Castro, ano masasabi niyo doon? Ay, kaloka. Gaganon lang yan. Tanga yun eh. Pero sa mga pag-amin na ito, ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangingisda. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo ng mga ebidensya. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. So nakakataka kung bakit hindi po yata updated si Senator Amy Marcos sa mga pangyayari, sa mga programa ng gobyerno. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka? O, kita nyo, di ba? Kita nyo ito ha. Pag si Yusek Claire po nagsalita, palaging may may resibo yan. Kaya nga ito mga bobong mga DDS, galit na galit kay Yusek Claire kasi hindi nila masagot. Hindi nila kayang sagutin si Yusek Claire. Kaya anong ginagawa nila kay Yusek Claire? Nilalait. Diba? Kinukot siya. Binabastos. Kasi nga, hindi nila masagot. Alam nyo, sana kayo mga bobong mga didis, na magkaroon man lang sana kayo ng konting utak, no? Alam nyo yung utak mga kababayan, hindi naman nilagay ng Diyos yan sa ulo para lang dyan lang yan. May dahilan po yan kasi ayan talaga nagmamando ng buhay natin, yung utak. Kaya nga nasa taas yan eh. Di ba? Mas mataas yung utak sa puso eh. Hindi pwedeng puro puso. Oo, mahal nyo si Digong pero gamitin yung utak ninyo. Tingnan nyo. Hindi masagot si Yusek Claire, lalaitin. O dapat gamitin yung utak ninyo. Sagutin nyo si Yusek Claire. Sagutin ninyo. Hindi nyo masagot. Kasi undebankable. Alam nyo mga kababayan, kapag undebankable yung isang bagay, for example kayo, di ba? May pananiniwalaan nyo itong bagay na to. Tapos may kumontra dyan. Tapos hindi nyo kaya ma-debunk. Hindi kaya mali yung pinaniniwalaan ninyo? Ganun yun eh. Kunwari ako, naniniwala ako na ang mundo flat. Marami akong ebidensya dito na yung mundo flat. Oo, ganun. Tapos meron kumausap sa akin, ang mundo ay hindi flat dahil ang mundo ay ganito, ganyan. Ngayon, pipilitin ko i-debunk. Tapos hindi ko ma-debunk. Kahit anong gawin ko, ay teka lang, parang may mali na ata. Ang mali dito, paniniwala ko na. Ganun din po yun sa politika. O di ba naniniwala kayo na si Duterte magaling, mabuti, mahusay, Tatay Digong. Ngayon pa nagsalita si Yusek Claire tapos hindi nyo kayang i-debunk, kaya parang mali nga ata kayo. So yun mga kababayan, so kayo po, masabi nyo nga po dito sa statement nga po ni Larry Gadon, ni Secretary Larry Gadon at saka nga po ni Yusek Claire Castro regarding nga po dito kay Amy Marcos. Okay, so last topic tayo. So maraming salamat, inabot tayo ng 1,800 kanina, yung peak. Syempre din po maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dyan po sa Team Replay, pati rin po sa nanood from the start hanggang matapos.